Nakatanggap ang Philippine Navy ng dalawang mas makapangyarihang monster ships mula sa Amerika. Ang Philippine Fleet ay tumatanggap ng dalawang bagong patrol vessel sa puwersa nito sa gitna ng mga regional na tensyon sa South China Sea. Ngayon, dalawang Cyclone-class patrol vessels na inilipat mula sa US, ang itinalaga sa Philippine Navy sa punong tanggapan ng serbisyo. Dumalo ang mga opisyal ng Pilipinas at Amerikano sa seremonya, na siyang pinakabagong paglilipat ng mga ari-arian ng depensa sa ilalim ng pagsisikap ng Washington na palakihin ang hukbong pandagat ng Maynila sa gitna ng mga regional na tensyon sa South China Sea. Ang BRP Valentin Diaz, PS negatibo 177, at BRP Ladislao Diwa, PS negatibo 178, dating USS Monsoon, PC negatibo 4, at USS Chinook, PC negatibo 9, ay inilipat sa Pilipinas noong Abril kaagad pagkatapos ma-decommission mula sa aktibong serbisyo sa US. Sila ang mga huling bagyo sa US Navy hanggang sa kanilang paglipat, na nagmarka ng pagtatapos sa kasaysayan ng serbisyo ng Amerika ng mga patrol ship. Ngayon ay ipinangalan sa mga bayaning Pilipino, patuloy silang maglilingkod. Mula Abril hanggang Agosto, ang mga barko ay inihanda para sa serbisyo ng Pilipinas. Ang ilang mga sensor at kagamitan, tulad ng satellite communications, SATCOM, ay inalis bago ang paglipat, ngunit ang mga barko mismo ay inayos. Sa serbisyo ng Pilipinas, sasamahan ng BRP Valentin Diaz, at BRP Ladislao Diwa ang BRP General Mariano Alvarez, PS negatibo 38, ang dating lead ship ng Cyclone-class na USS Cyclone, PC negatibo 1, na inilipat noong 2004. Sama-sama, ang tatlo ay kilala bilang Alvarez-class patrol vessels. Sila ay maglilingkod sa Littoral Combat Force, ang command ng Philippine Fleet na responsible para sa coastal defense, littoral patrol, at interdiction missions. Lahat ng dating US Navy Cyclones ay naibigay sa Pilipinas sa pamamagitan ng Excess Defense Articles. Ang program na ito ay naglilipat ng mga ginamit na asset ng US sa mga kasosyo sa pinababang presyo o isang grant. Noong Mayo, inihayag ng US ang intensyon nitong ilipat ang 4 na dating patrol boat ng US Coast Guard na dinadala sa 6 ang kabuuang halaga ng mga patrol vessel na inilipat o ililipat ngayong taon. Mula sa isang sinking exercise sa Western Luzon sa Balikatan Drills, hanggang sa 4 na bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement sites, at ang kauna-unahang trilateral Philippines-US, Japan Coast Guard exercise, lumalim ang ugnayan ng depensa ng Amerika-Philippines sa gitna ng mga tensyon sa rehiyon sa China. Ang mga paglilipat ng kagamitan at mga pangako ng materyal at suporta sa pagsasanay ay inalok sa Maynila sa nakaraang taon ng iba pang mga kasosyo, tulad ng Japan, Australia, India, at Canada. Noong nakaraang linggo, nagsagawa ng joint sale ang BRP Jose Rizal, FF negatibo 150, at USS Ralph Johnson, DDG negatibo 114 na sa West Philippine Sea. Ayon sa mga press release, ang layunin ng layag ay upang sanayin ang mga taktika ng paghahati, ang pagmamaniobra ng mga sasakyang dagat sa isang formasyon. Ang aktibidad na ito ay nagmarka ng pag-unlad sa magkasanib na SCS patrol na planong gawin ng Manila at Washington bago matapos ang taon.
Nakatutuwang marinig ang tungkol sa magkasanib na layag sa pagitan ng BRP Jose Rizal, Efek Negatibo 150, at USS Ralph Johnson, DDG Negatibo 114 na, sa West Philippine Sea. Ang pagsasagawa ng magkasanib na pagsasanay sa pagsasanay tulad nito ay isang karaniwang kasanayan sa mga puwersa ng hukbong dagat mula sa iba't ibang bansa, upang mapahusay ang kanilang interoperability, at palakasin ang kanilang mga pakikipagtulungan. Ang pagsasanay sa mga taktika ng dibisyon, na kinabibilangan ng pagmamaniobra ng mga sasakyang pandagat sa pagbuo, ay napakahalaga para sa pagtiyak ng mga koordinadong operasyon sa panahon ng mga patrol at iba pang aktibidad ng hukbong dagat. Ang ganitong mga pagsasanay ay nagpapahintulot sa mga tauhan ng hukbong dagat na magsanay, at pinuhin ang kanilang mga kasanayan sa paghawak ng barko, komunikasyon, at taktikal na koordinasyon. Mahalaga ang pagbanggit sa Joint South China Sea (SCS) patrol na binalak ng Manila at Washington. Ang mga pagpapatrolya sa South China Sea ay naging paksa ng internasyonal na pag-aalala dahil sa mga alitan sa teritoryo sa rehiyon. Ang mga collaborative patrol na tulad nito ay makikita bilang isang paraan para igiit ng mga bansa ang kanilang mga karapatan at interes sa lugar, habang nagpapadala rin ng mensahe tungkol sa kanilang pangako sa pagpapanatili ng katatagan at kalayaan sa paglalayag sa South China Sea. Mahalagang tandaan na ang sitwasyon sa South China Sea ay pabago-bago, at ang mga pag-unlad ay maaaring naganap pagkatapos ng aking huling pag-update ng kaalaman noong Setyembre 2021. Kaya, para sa pinaka-up-to-date na impormasyon sa paksang ito, inirerekomenda kong suriin gamit ang maasahang balita, pinagmumulan o opisyal na pahayag ng pamahalaan.